Pabangunapan. Live. Sa akin naka-live na. Pero hindi pa kayo nakikita. Mag-iba ka ng settings mo, mag-iba ng tatay. Kasi pagkakanta, gagawin ko lang. Ikaw na lang mag-gano'n. Yung sasalita muna, Brad. Baka na tayo pagkakasakali. Meeting ka naman. Okay na. Start ko na ha? Sabihin niya. Start ka na. Start na. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kaya isang magandang gabi sa bawat isa sa atin, isang mga tayo na roon na tutok sa ating streaming. Amen. So, purihan ng ating Panginoon mga kapatid at narito tayo. Pagiging naman tayo ng isang napakagandang privilege ng ating Panginoon mga kapatid. So, ating pong panimula, mga kapatid, ay nais kong awitin natin yung awit na nagsasabing He knows my name. Amen. Hallelujah. Glory. Amen. Okay. Dali lang. Medyo nanibago yata kami sa wala nang practice eh. So, wait natin ulit. He knows my name. Glory. He knows my name. Yes, amen. He knows my every thought. Amen. Hallelujah. He sees his spirit and hears me when I call. I have a father. Amen. Yes. Thank you, Lord. Amen. He'll never leave. No matter where. Amen. Hallelujah. Amen. He knows my name. He knows my name.
Amen. 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 Hallelujah. Let's pray. Oh, hallelujah. Kaya nga ma, salamat Panginoon Lord God. Sa mga oras nito, Panginoon, muli kami ay hallelujah. Makikipag-fellowship na naman po sa iyo, Panginoon Lord God. Hallelujah. Naman kami naroon, Panginoon Lord God. Nakatutok man kami sa aming mga gadget para matunghayan, Panginoon Lord God, ang mga salita mo, Panginoon Lord God, na ibibigay mo sa amin, Panginoon Lord God, sa hapon ito. Naway pagpalain mo, Panginoon Lord God, ang bawat hallelujah. Makareceive nito, Panginoon Lord God, na mga hallelujah, na mga kapatid, Lord Jesus. O hallelujah, pagpalain mo, Panginoon Lord God, ang magbibinibog ng iyong mga salita sa hapon ito, o kaya sa gabi ito, Panginoon Lord. Naway hallelujah, makasapat, Panginoon Lord God, ang bawat salita ng aming papakinggan. Hallelujah, kung ano man sana ang kalagayan namin ay makasapat ito para may deliver kami, Panginoon Lord God, sa anumang kasuliranin namin sa buhay, Panginoon Lord. Kailan naman, hallelujah, pangunahan mong gawain ito, Panginoon Lord God, sa pagkakataon ito. Hallelujah. Purihin ka namin, mabigyan ka naman namin, Panginoon Lord God, ng hallelujah, ng kasampatang pagsamba, Panginoon. Kaya hallelujah, tanggapin mo, Panginoon Lord God, ang mga aral ng iyong mga anak, ang aming mga hain, ang aming mga hinaing, Panginoon Lord God, na kaya tinggan mo ito, nang nahin sa iyong sakdal mong kalooban, na may katakpin mo, Panginoon Lord. Puri ka namin ang tinatakila sa hapon ito, sa pagkataon ito, sa matamis na Panginoon. Amen. 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 So, salamat po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. So, sa pagkakataon ito ay kaya ka mag-aaral ng mga ladies. So, God bless you, mga sisters. Amen. Long ago, we were all before a tyrant alone. They were told that he would spare their lives if they would bring down the name of Christ. But by one, they chose to die. The Son of God, they would not deny. Like a great and cherry fire stream, I can almost hear their voices scream. I pledge allegiance to the land with all my strength, with all I am. I will speak to all east or west. I pledge allegiance to the land. Now the years have come
and the years have but the cause of Jesus still goes on. Our time has come to come. Reject His word, to praise the wrong. By one, let me are died for the one who died to give us life, to be the trumpet sound on the fire. Let us proudly stand and boldly say, I'm pledge allegiance to the Lamb. With all my strength, with all I am, I will speak to all your His commands. I pledge allegiance to the Lamb. To the Lamb of God, who bore my pain, who took my place, who wore my shame. I will sing to all His allegiance to allegiance to the Lamb. With all my strength, with all I am, I will sing to all His commands. I pledge allegiance to the Lamb. Amen. Amen. God bless you, mga sisters. Amen. Pagpalain naman kayo ng ating Panginoon. Amen. So, hallelujah. So, sa pagkakataon ito, hindi natin siguro tatagalin. At bago po ang lahat, mga kapatid, ay kinikiraman po tayo sa pamilya ni Lalo JR sa pagkawalan ng kanyang tatay. So, nawawang comfort, mga kapatid, ay isugo ng Panginoon sa pamilya. So, ito po yung pinag-pray natin kagabi, mga kapatid, yung tatay ni Lalo JR. Though naniniwala ko, though hindi man siya pinatagpo ng ating Panginoon na mahil ang kanyang physical body, I do believe na may ginawa ang Diyos sa kanyang spiritual hallelujah life. Amen. Kaya kung saan man tayo naroon, mga kapatid, ay mayroong hallelujah ginagawa ang Diyos, mga kapatid. So, ang tatay po niyang ito, mga kapatid, ay nakasama na rin po namin siya sa Tarlac, paminsan-minsan na nagsisimba noong mga araw, mga kapatid, na amen, nandun pa kami. Amen. So, I do believe, mga kapatid, na mayroong may tanim sa kanya ang ating Panginoon. Amen. So, by and by, amen, hallelujah, isa sa mga araw na yun, mga kapatid, ay I do believe na magkikita-kita tayo doon. Makakasama natin, mga kapatid, yung kapatid mo, mga kapatid. And hallelujah. So, ganun po man, mga kapatid, talaga na napakasakit talaga nang mawalan ka ng mahal sa buhay. So, ganun po man, mga kapatid, na way pagkaloob ng Diyos yung tamang comfort sa kanila. So, God bless you, Brother JR. Sa pagkakataon ito, handa po natin ang ating mga puso sa pagtanggap ng mga salita ng ating Panginoon, mga kapatid.
Sabi nga nila, isang tabi natin ang lahat. Amen. Para hindi natin ma-miss ang bawat hallelujah salita natin po pakinggan sa mga oras na ito. I do believe mga kapatid na mayroong hallelujah espesyal na gagawin ng Diyos sa buhay natin mga kapatid sa atin ito. So, pag po tayo pumayag mga kapatid na hallelujah sa bawat salitang mapapakinggan natin sa hapon ito na mawalang halaga ito na hindi natin nakukuha o kaya may ispisyo para sa atin. So, God bless you all mga kapatid. So, awitin natin yung mga pledge allegiance. So, next ko na po ibigay siguro pagkakataon kay Brother Morris. Amen. Yung chorus lang po. Pledge allegiance to the Lamb with all my strength, with all I am. I will sing to all His commands. I pledge allegiance to the Lamb. Amen. So, God bless you, Brother Morris. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Brother Edwin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Okay, bang sound? Praise the Lord. Hallelujah. So, God bless you all. At gaya nga nung sinabi ni Brother Edwin, nakikiramay tayo kay Brother J.R. Arceo sa buong pamilya dahil sa pagpanaw ng kanyang ama. It was very untimely, sabi nga natin. But in the hands of God, alam natin na may nakatakdang panahon talaga ang bawat isa sa atin. Hallelujah. At nakakalungkot man ay isang bagay na dapat natin tanggapin. At alam ko kung gaano kahirap mga kapatid ang mawalan ng mahal sa buhay, lalo ng mga magulang. Naalala ko nung mamatay ang aking ama ay narito ako sa Italy at hindi ako nakauwi to pay my last respect. Ay hindi talaga niloob ng Panginoon. But then now I have seen the purpose why hindi inalaw ng Panginoon na ako'y makauwi ng time na yun, dahil kung ako'y umuwi ng time na yun, wala sana ako dito ngayon. Dahil hindi pa okay yung ating documents. So may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan kuminsan, pero alam natin sa likod nito ay may sakdal na layunin ng ating Panginoon. So may kiramay kami, Brother JR. Alam namin kung gaano kasakit, gaano kahirap, dahil nabalitaan namin na wala namang ganoong serious na sakit yung iyong ama. Napakalakas niya, pero nung siya dalhin sa ospital dahil sa kanyang pag-ubo at simpleng lagnat lang ay kinabukasan namatay na. So we don't know what happened within that time na nandun siya sa ospital. We're hoping na walang anumang anomalya na nangyari. We don't blame anybody. Pero kung merong mga anomalya ay sana naman ay panagutan nila ito. But as I have said, no one should be blamed. Amen. Nangyari na, nandyan na yan. Ang kailangan na lang ay comfort sa ating kapatid, Brother JR. Ngayon kung napakasakit, kaya alam kong bawat isa sa atin ay nakikiramay sa pamilya ni Brother JR. So sa ating gawain sa hapong ito, pasensya na kayo kung medyo nag-late tayo ng konti. Nandito tayo sa tahanan ni na Brother Greg at Sister Jane sa kanilang paanyaya. Bagamat lockdown tayo ay may allowed naman na maximum 6 visitors. We don't intend to defy the ordinance.
Amen? Hallelujah. Ginagawa naman natin ang lahat para tumulong sa effort na ito ng gobyerno dito sa pandemya na ito. Amen. Magandang hapon sa lahat sa pangalan ng ating Panginoon dito sa Italy. Magandang gabi sa Pilipinas. Magandang umaga sa ibang dako ng mundo. Sa imong kayo naroon mga kapatid, kaya nawa pagpalain tayo ng ating Panginoon sa hapon ito, sa ating munting gawain. Amen. Pagbati rin sa mga kapwa manggagawa na mga nagbibigay ng kanilang panahon para sa gawain ito. Palain kayong lahat. So, hindi na ako magbabanggit. We appreciate you all. Lalo na yung mga nagbabahagi ng mga salita ng ating Panginoon. Kaya patuloy pa kayong pagpalain at gamitin ng ating Panginoon sa gawain ito para sa kalalakas ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. So magbabasa na po tayo ng ating scripture dito sa Proverbs 27 sa verse 17. Sabi rito, iron sharpeneth iron. So a man sharpeneth the countenance of his friend. Amen. Yan ang mga salita ng Panginoon. Manalangin tayo. Nakilang Diyos, salamat sa hapong ito na muli ay isang malaking pribilehyo ang pinagkaloob mo muli sa amin, Panginoon, upang kami magkaroon ng ganitong gawain. Hallelujah. Alam mo kung paano kami napagpapala, Panginoon, sa tuwing meron kaming gawain. And we really appreciate, Lord, the time and Lord, hallelujah, the opportunity that you have given us every time we come together in fellowship, this virtual meeting, Lord, na inilalaan mo para sa amin ay talagang napagpapala kami, Panginoon. Kaya sa hapong ito, Lord, dalangin namin muli ang iyong pagsama sa amin. May you have once again the preeminence in our midst, Lord, and take full control of this service. Ikaw nawa ang magpala sa bawat isang nanunood sa mga sandaling ito at maging sa sambahayang ito, Lord. Ang aming mga kapatid, Brother Greg and Sister Jane, 10 ng mga ilang bisita na naririto, Lord, sa kadahilanan ng birthday ng kanilang anak na si Sister Janine. And we take this opportunity, Lord, to come together and speak about your goodness to us, Lord. Kaya sa hapong ito, Panginoon, samahan mo kami at ganun din ang mga nanunood sa mga sandaling ito at manunood pa, Panginoon, sa aming archive. Pagpalain mo po, Panginoon. Ito, with everything into your hands, we give you all the praises and glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Sino po ba ang maasa ng pagpapala sa hapong ito? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So isang magandang panahon na muli ay pag-usapan ng ang kadakilaan ng ating Panginoon sa ating buhay. So this afternoon ay nais kong mangusap tungkol sa pinamagatan kong paksa na enduring influence. Influensya na tumatagal o nananatili. Dahil alam natin mga kapatid na ang influensya hindi ito namamatay. You believe that? A person will die but his influence will remain. Hallelujah. At sabi nga rito, iron sharpeneth iron, sabi ni Solomon. So a man sharpeneth the countenance of his friend. Ang tao daw ay kaya niyang patalasin o baguhin ang countenance ng kanyang kaibigan. Ang salitang countenance diyan ay yung aura, di ba? Yung facial expression ng isang tao. At alam naman natin kasi mga kapatid na yung inside feelings natin, yung emotion natin, hindi natin yan maitago dahil lalabas yan sa aura mo. Lalabas yan sa countenance mo. Yes. Kaya nga ang isang tao pag napapahiya yan, magugulat ka na lang, mamumula yan, di ba? Patunay lang mga kapatid na yung expression ng mukha natin ay ipinapakita lang nito kung ano yung nararamdaman mo sa iyong kalooban. So ganun daw ang nagagawa ng isang influensya ng isang tao. Na kaya mong baguhin yung aura ng isang tao, yung mukha ng tao. Meaning, nakaka-influensya ka sa pakiramdam ng iyong kapwa. Amen?
And we know that we have our circle of influence. Pamilya natin, mga kaibigan natin, mga kapatiran natin, friends, fellow citizen. Lahat ng yan ang ating circle of influence. And human beings wielding influence on other human beings. So, bawat tao ay nakaka-influensya. Amen? Hallelujah. Sabi nga nila, a good man with his virtues can sharpen a good person's quality. Ang isa daw taong mabuti ay kaya niyang patalasin o palabasin yung magandang quality dun sa isang tao. Amen. And on other hand naman, a bad man can make wicked points of another bad man worse. Yes. Yung mga masamang tao naman daw ay kaya nilang palabasin dun sa isang taong masama yung mga masamang traits niya. Amen. So you see, Sorry. influence either bad or good will affect other human being. Kaya nga, your association can either better you or worsen you. Glory. Kaya nga, you ought to choose your association. Hindi basta-basta na lang makisalamuha tayo sa kung sino-sinong tao. Piliin natin yung mga taong nakakasama natin dahil nakaka-impluensya tayo, di ba? Or tayo'y nai-impluensyahan. Kaya piliin natin yung mga gusto nating maging kaibigan. Kaya nga yung isang maduming damit, pag yan ay naihalo mo sa bands of clean clothing, huwag mong asahan na yung maduming damit na yun ay lilinis. Hahawaan niya yung mga malilinis na damit. Yes. So you see the influence, amen? The power of influence. Kaya nga, kung ikay malusog, walang sakit, huwag mong piliting pumunta sa isang room na punong-puno ng may COVID. At hoping na sila mahawaan mo, sila gagaling sa pamamagitan ng iyong good health. Di ba? Amen. Glory. Baliktad. Pag ikay pumunta roon, ikaw ang mahahawaan ng COVID. So, sabi nga ng Proverbs 13:20, he that walketh with wise men shall be wise. Pag ikaw daw ay lumakad kasama ang mga matatalino, ikay magiging matalino. But a companion of fools shall be destroyed. So sa scripture posting ay bahala na lang kayo kung nandyan si Joshua o si Sister Katrina. At sa BBCF, by the way, binabati ko rin mga nasa Pamiliano sa BBCF group, naka-live din tayo doon. Kaya pakipost na lang yung mga scripture kung sinong available dyan. Pakitulungan nyo na lang po ako. Amen. Sa Psalms 119, verse 63, I am a companion of all them that fear thee, sabi ni David, and of them that keep thy precepts. So you see, even David, he chooses friends that fear God. Hallelujah. Yung kanyang mga kasama, mga kapatid, sinisiguro niya na lahat ay may takot sa Diyos at sila'y naniniwala sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, sa ating pagpili ng mga kasama, tingnan natin kung sino yung mga prayerful, yung mga spiritual. Amen? Dahil sila ang mga dapat na mabuting kasama. Diba? Dahil Amen. sa ayaw natin at sa hindi ay kumukuha tayo ng influensya sa kapwa natin. Kaya nga ng ating binasa. Dito sa Revelation chapter 14 verse 13, makikita natin mga kapatid na a person dies but his influence will remain forever. Sabi rito, and I heard a voice from heaven saying unto me, sabi ni John, right, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Bagamat sila'y namatay na,
may binabanggit dito si John na sabi niya, yeah, saith the Spirit that they may rest from their labors and their works do follow them. Yung gawa nila mga kapatid ay patuloy na sumusunod sa kanila. Meaning, yung mga gawa nilang mabuti ay for it will be forever remembered. And it can influence brothers and sisters. Kaya yung mga nangamatay na kay Kristo, kaya nga may heroes of faith sa Hebrews, they were there, their lives were written for us to follow. Amen? Meron tayong pamantayan, meron tayong sinusundan, dahil meron tayong nakitang mga bagay na ginawa nila na dapat na ating sundan. Like Abraham, Jacob, and so forth, and mga iba pang mga heroes of faith na naisulat sa Hebrews. Amen? Hallelujah. Bagamat matagal na silang nawala, mga kapatid, dito sa ibabaw ng mundo, yung buhay nila ay nananatiling umaalingaw-ngaw. At ating napapakinggan, bagay na ating sinusundan, di ba? Hallelujah. Yung footstep nila ay ating niyayapakan din. Bakit? Dahil alam natin kung saan ang direksyon ng kanilang hinaha. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Now, people may set a footprints in the moon for 1,000,000 years. Tatagal, sabi nga nila. But make one on earth na pwedeng sundan. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, you can build people or destroy them by your influence. Ganun yung kapangyarihan, mga kapatid, ang influensya. Hallelujah. Hallelujah. Now, sabi nga ninyo ba, kung ako ang nagiging dahilan para ang isang tao ay mapahamak, mas maigi na lang na mawala na ako sa babaw ng lupa. Ganun kahalaga ang influensya. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid, sa gawa, sa salita, even our actions will influence other people. Hallelujah. Kaya, hallelujah, magugulat tayo pagdating ng araw. Di ba may mga tao na masusurprise sila pagdating ng judgment na dahil sa kanila mayroong mga taong napunta sa impyerno. Hallelujah. Sabi ng prophet si Elvis Presley, mas marami siyang dinalang kaluluwa sa impyerno kaysa sa mga false teachers or false prophets. Why? Because of his influence. Alam natin kung paano naging sikat na sikat si Elvis Presley, di ba? Sa kanyang mga awitin, na bagamat siya ay lumaki sa Pentecostal family, lumaki sa loob ng iglesia, ay mas pinili niya, mga kapatid, ang karangyaan, ang popularity, at ang daming sumunod sa kanya, na ang kinahantungan ay sa impyerno. You see the power of influence. You can build people or destroy them. Hallelujah. We breath to live, and we cannot live without influencing others. Ito yun, mga kapatid. Kaya nga, sa labanan, sa gera, yung mga generals, alam nyo, dapat nandun sila sa battle front mismo. Hindi para makipaglaban, hindi para humawak ng baril. Yun lang presensya nila doon ay malaking impluensya na, mga kapatid, sa mga sundalo. Ito yung naikukwento ng aking ama noon dahil siya ay sundalo at sila ay pinadala ng Pilipinas sa Korea noon nung may gera ang North and South Korea at kasama sila sa Allied Nation. Yung kanilang general noon, mga kapatid, ay kasama nila mismo sa labanan. Nandun nagkukuman. Hindi siya humahawak ng baril, pero nandun lang siya para magsilbing influensya sa mga sundalo. At yung mga sundalo talagang ang tapang daw nila pag nandun yung general. Na nagbibigay ng orders, nagbibigay ng support. Why? Because his influence matters most when it comes to actual
battle, yung kanyang presensya doon. Mm. So, ganun kalakas yun mga kapatid. Para ma-encourage yung mga foot soldiers to press on. Mm. Kaya walang sumusuko talaga pag nandun yung general. Hallelujah. Dahil yung sergeant hindi kayang pasunurin ang mga tao doon. Kailangan yung general. Amen? At may kwento sa Biblia, dadaanan lang natin ito mga kapatid, na kung saan ang bayan ng Israel ay nandun na sila sa Kadesh Barnea. At tanaw na nila yung promised land. At nagpadala si Moses ng 12 spies mula sa 12 tribes of Israel upang tiktikan yung lugar ng kanilang patutunguhan. At alam natin ang kwento, bumalik itong 12 spies na ito. Diba? Basahin na lang natin sa Numbers 13. Basahan natin siguro sa verse 25. And they returned from searching of the land after 40 days. And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and showed them the fruit of the land. Pagbalik nitong 12 spies mga kapatid, meron silang daladalang mga bungkus ng prutas na galing doon sa Kanaan. Bilang proof na yung lugar na yun mga kapatid, it's indeed flowing with milk and honey. Ibig sabihin ay abundant ang supply doon. Sagana ang lugar na yun. Talagang inihanda ng Diyos para sa kanila yun. Sa verse 27, and they told him and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Ito ang ebidensya. Ang nakakalungkot, dito sa verse 28, sabi nila, nevertheless. Nagtataka, bakit meron pang nevertheless? Bumalik na nga sila, meron ng prutas, ng bunga ng prueba, na yun ay talagang pinagpala. Sabi nila, ngunit, o subalit. Okay na sana yung report nila di ba? Amen. Pero, ganun talaga Iba-iba talaga ang pananaw ng tao. Hindi pare-pareho. Depende sa kung ano yung motivation mo, di ba? Ang nakakaapekto kasi sa pananaw ng tao ay kung ano yung kanyang motivation. Malaking bagay yon mga kapatid. At obviously, itong 10 ito ay wala silang motivation. Sabi nila, nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled. Ang taas ng kanilang bakod. At ang lalakas ng mga tao doon. And very great. And moreover, we saw the children of Anak there. Itong mga Anakites kasi mga kapatid, ito yung mga higante. Yes. Siguro mga 8-footer, mga 9-footer. So, ang lalaki talaga nila. 29, the Amalekites dwell in the land of the south. So sa bandang baba, nandyan ang Amalekites, malakas din to. And the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains. And the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. Pwede nating dagdagan. Yung mga websites ay nandun naman sa bandang gitna. Jebusites, Canaanites, Amalekites, Anakites, puro ites. Kaya sali na natin yung websites. Ito rin ang pinakamalakas ngayon, di ba? Yes. And Caleb, sabi dito, salamat na lang, verse 30. And Caleb stilled the people before Moses. Pinayapan ni Caleb ang mga tao sa harap ni Moses and said, let us go up at once. Hallelujah. Hallelujah, amen. And possess it, for we are all able to overcome it. Somehow Caleb had that, hallelujah, Hallelujah. amen, meron siyang tawag dito, may tumutulak sa kanyang kalooban na nagsasabing kaya natin yan, na sa kabila ng
isinaysay nitong mga 10 ito, nakita rin naman ni Caleb yun, di ba? Lahat sila ay nagpunta roon. Na Caleb at Joshua, iisa yung nakita nila. They have the truth or the real and ang tawag dito, makatotohanan naman talaga yung report. Di ba malalaki naman talaga yung mga tao roon. Pero merong motivation, sabi ko nga, si Caleb at si Joshua. Alam kasi nila yung pangako. Binigay sa kanila. Amen. Binigay na sa kanila yun eh. Glory. Pinangako at sino bang nangako sa kanila? Hallelujah. Hallelujah. Ang tao pag nangako, mapapako. Pero pag ang Diyos ang nangako, itaya mo na ang buhay mo. Amen. Kaya si Joshua at si Caleb, hallelujah, wala na. Sa kanila na yun. Amen. Eh anong magagawa nitong mga higandeng ito? Tuloy natin. For we are well able to overcome it. But the men that went up with him said, we be not able. Magkabaliktad, di ba? We are able, sabi ni Caleb, sabi nila, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Paano nila alam na mas malakas sila? Dahil sa laki nila? Hindi porket malaki, malakas. Yes. Amen? Hallelujah. They have an opposite evaluation. And they brought up an evil report. So you see, of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are men of great stature. So you see the perspective of these 10 spies na kaibang-kaiba kay Caleb at Joshua. Sabi nila, ang lalaki talaga nila, talagang hindi natin kaya. Natakot sila. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers. And so we were in their sight. Ang tingin namin sa aming sarili. So you see, their evaluation of themselves because of what they have seen. Ang tingin namin sa sarili namin, mga tipaklong. At ganun din ang tingin nila sa amin dahil sa kanilang laki. So, yun ang kanilang perspective, di ba? Yun ang kanilang paradigm. Dahil nga sa nakita nilang sitwasyon doon at wala silang motivation. Nakalimutan nila yung pangako ng Panginoon sa kanila. Sa chapter 14, ay karugtong pa rin dito, tignan natin yung negative report nila, mga kapatid. Bagamat they have reported the truth, dahil yun naman talagang totoo doon, di ba? But it was a negative report actually. Ang naging epekto, and all, sa verse 1, all, they spared no one, di ba? Lahat. All the congregation of Israel murmured against Moses and against Aaron. So nakita niyo yung epekto, mga kapatid, nung report ng 10. It was a majority rule na lahat ay naapektuhan. All, walang sino man, lahat ay sila'y nagmurmur, nagcomplain kay Moses at kay Aaron. And the whole congregation, isipin niyo mga kapatid, said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? So kita nyo, ang naging epekto sa kanila, sabi ko, mas mabuti pang doon na lang tayo namatay sa Egypto kaysa dito pa tayo mamamatay. They have gone that far. Tanaw na nila yung promised land. 40 years in journey. Tapos sasabihin nila, mas mabuti pang doon na lang tayo namatay sa kamay ng mga Egyptyo kaysa dito pa tayo mamamatay. Verse 3, and wherefore hath the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? Anong klaseng pangatwiran, anong klaseng pananaw meron itong bayan ng Israel dahil doon sa report? Kita nyo, mga kapatid, ang naging epekto.
noong impluensya ng 10. Sabi nila, mas mabuti pa, bumalik na lang tayo. Yung panahon na ginugol nila sa paglalakbay, mga kapatid, na 40 years, iisipin pa nilang bumalik. Samantalang in just few days, nandun na sila. They just have to cross Jordan. At nandun na sila, mga kapatid, tatamasahin na nila yung ebidensya na kanilang daladala. Pero dahil nga sa influensya, oh my, nakakamatay talaga. Di ba? Yung masamang influensya. Verse 4, and they said one to another, let us make a captain. Determinado sila, nababalik. And let us return unto Egypt. Oh brothers and sisters, kung iisipin mo pang bumalik sa sanlibutan, Glory. after you've been in what you are now, Yes. Amen. we've gone too far, brothers and sisters. Amen. Narito na nga Amen. tayo sa panahon na hindi natin alam kung ngayon, bukas, darating ng ating Panginoon, tapos iisipin mo pang bumalik sa iyong dating buhay. No more turning back. Sabi nga ng Hallelujah. awit, di ba? We Amen. have reached the point, hallelujah, of no return. Glory. Hallelujah. Sa mga bagay-bagay na pinapakita sa atin ng Panginoon, mga kapatid, may iisip mo pa ba na babalikan yung dati mong buhay? No way. Hallelujah. Narito na tayo. Yes. Amen. Hallelujah. Ilang hakbang na lang. Praise the Lord. We've gone this far. Para isipin pa natin bumalik. Hallelujah. Katulad nitong mga Israelitan dito. Then Moses and Aaron, verse 5, fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. And Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we passed through to search it is an exceeding good land. Muli nilang kinausap ang mga tao at in-encourage yung ating patutunguhan ay talagang napakagandang lugar. Sabi nila dito sa verse 8, if the Lord delight in us. Oh my. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and Amen. give it us a land which floweth with milk and honey. Sabi nila, if the Lord delight, yung salitang delight, kung siya'y malugod sa atin. And how can we delight God? How can we please God? By faith. And faith it is to see the unseen things. Amen. Yung mga imposibleng bagay, kaya mong tignan na posible. That's faith. Amen? Okay, sa tingin ninyo, imposibleng i-possess yung land na yun, but by faith. Amen? Why? Because nagsalita na ang Diyos. Yes. Sabi nga ni Brother Edwin kagabi, the word of the Lord, yan ang ating refuge, yan ang ating protection. Amen? As long as you are within the bounds of the word, then you are protected. Try to get out of the word. At ikay target na ng diablo. Amen? Kaya hawak nila ang salita, mga kapatid. In possessing the land, they have the word. Kaya kahit gaano pa kalalaki ang mga nandyan, kung nasa iyo ang salita ng Panginoon, if the Lord delight in us, sabi nila verse 9, only rebel not ye against the Lord. Neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Amen. Kaya ang tingin ng mga 10, higante. Ang tingin ni Joshua at ni Caleb, tinapay. Gaano karaming tinapay yun, mga kapatid? Amen. Nag-stop ito ang ating... Okay na. Amen. Tingin ng mga 10 higante, mga kapatid. Nakakatakot. Hindi natin kayang labanan. Pero sabi ni Joshua at ni Caleb, hindi, tinapay.
Glory. Oh my. Pag nandun ka mga kapatid, ang daming tinapay nun, di ba? Walang kagutuman. Ang sarap i-partner nun sa honey. So, bagamat nandun yung mga kalaban, mga kapatid, abundance pa rin ang nasa isip ni Joshua at ni Caleb. Hallelujah. Provision pa rin ng Diyos ang nasa isip ni Joshua at ni Caleb. Blessing pa rin yung tingin ni Joshua at ni Caleb sa mga bagay na naroroon. Okay, maraming kalaban. Blessing lahat yan. Laging bukang bibig ni Brother Edwin yan eh. Pag may trials, blessing yan. Amen. Dahil totoo naman na talaga yung mga trials natin, mga kapatid, ay mga blessing yan. The reason why we are being tried is because something in us has to be tried. And that's your faith. And the trying of our faith is like a precious gold. At ang gold, hindi mo yan madadali sa iyong mga kapatid kung hindi mo yan idadarang sa mainit na apoy upang mawala yung mga impurities nito. Ganun daw ang pagsubok sa atin, mga kapatid. Idinadarang tayo sa apoy, kaya nga fiery trials, di ba? Talagang dadaan tayo sa apoy. Yung pananampalataya natin, kailangan madalisay talaga yan sa pamamagitan ng mga pagsubok. Nasalamat sa mga pagsubok, sila yung mga pagpapala sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Kaya Brother J.R., panibagong blessing yan. Amen? Hallelujah. So, tignan natin. So, bagamat may positive outlook sina Joshua at si Caleb at pinapayapan nila ang mga tao, ang response nila sa verse 10, but all the congregation bade stone with them with stone. And the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. So, you see, brothers and sisters, yung negative influence na nakuha ng mga tao, ang hirap ng alisin. Tumatak na sa kanilang puso na hindi na sila kayang kumbinsihin ni Joshua at ni Caleb. Kaya ang nangyari, mga kapatid, Diyos na mismo ang bumaba. At sabi kay Moses, sandali lang Moses, ang titigas ng ulo ng mga taong ito. Tumabi-tabi kayo. At handa ng paslangin ng Diyos ang bayan ng Israel dahil doon, mga kapatid. Nakita nyo, mga kapatid, ang naging epekto nung negative influence na natanggap nila. Diyos na mismo ang bumaba para sila ipaslangin. Hallelujah. Salamat na lang si Moses na magitan. Sabi ni Moses, sagutan ang si Moses sa Diyos. Siya nakipagrason. Sabi ni Moses, anong sasabihin ng mga tao? Na inilabas mo sila sa bayan ng Egypt tapos papatayin mo sa ilang. Nakipagrason si Moses at dito sa pakikipagrason niyang ito ay tila baga nanaig ang rason ng tao kaysa sa rason ng Diyos. But we know that that was Christ in Moses. Glory. Yes. Siya'y namagitan, mga kapatid. Kinatawan niya or he represented Christ in that moment. Na si Kristo ang tumanggap ng kasalanan ng ating ginawa. Tayo ang dapat mapako sa krus, but before God, hallelujah, love us so much that He sent His only begotten Son. Diba? Na siya ang namatay alang-alang sa atin. Amen. Sabi ni Moses, bago mo sila patayin, Panginoon, pwede ba burahin mo ng pangalan ko sa aklat? Unahin mo na ako, Panginoon. What is that? That was Christ. And that ministry of reconciliation, ang sabi ni Pablo, ay ikinumit din ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga kung alam natin merong mga nababackslide, di ba? Hindi natin sila kinukondemn. Hallelujah. Nakadapa na nga sila tapos naapakan pa natin. God has committed to us that ministry of reconciliation na tayo man ay kaya nating tanggapin ang anumang parusa ng Diyos na igagawad sa kapatid natin kung tayo mamamagitan para sa Kanya. Katulad na ginawa ni Moses sa bayan ng Israel. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon sa atin. Amen? And the Lord said unto Moses, how long will these people provoke me?
And how long will it be ere they believe me? For all the signs which I have showed among them. Sa kabila ng mga nakita nilang mga kababalaghan, mga kapatid, nagawa pa rin nilang magrebelde sa Diyos. Dahil sa influensya niyo ng 10. Amen. Hallelujah. So, nakita niyo kung gaano kahirap alisin yung negative influence. It takes God. Amen? Salamat sa Panginoon. Napakabuti niya, mga kapatid. Na bagamat sa buhay natin dito sa mundong ito, ang daming influensya ang nakuha natin, di ba? Na-mold tayo ng mga iba't ibang uri ng influensya. Simula pa lang nung isilang tayo. So you see, 2 out of 10 dito sa tagpong ito na hindi lahat ng majority rule ay galing sa Diyos. Kadalasan pa nga nasa minority siya, di ba? Yes, true. Di ba? True. Hallelujah. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, marami kami, ito'y isang patunay na ang Diyos ay nasa amin dahil kami lumalago in numbers, no? Kaya nga sabi ng scripture, fear not, little flock. Hindi niya sinabing great flock or big flock. Hallelujah. Little flock. Okay? So 2 out of 10 outnumbered minority. Kaya sabi ni Joshua sa Joshua 24:15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day, bago sila pumunta. Sabi niya, pinamili niya ang mga tao. Choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me, hallelujah, itong maganda, sabi niya, as for me and my house. So hindi yung sarili niya lang, isinali niya yung kanyang pamilya. As for me in my house, we will serve the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Speak for your house. Amen? Huwag natin sarilinin. So your life will influence your family. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi sa Joshua 1:7, only be thou strong, sabi ng Diyos kay Joshua, and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Bagamat wala na si Moses, ay naiwan kay Joshua yung commandment ng Diyos. Huwag kang papunta sa kanan o sa kaliwa. Kung ano yung utos pa ni Moses, yun ang sundin mo. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. So, hindi lang tuwing linggo o buwan-buwan, kundi day and night. Ang sabi ng Scripture, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, yun pala ang sekreto, mga kapatid. Stay in the Word. Amen? Yes. Amen. And you will have Thank good you. success. Hallelujah. Nagpasan ko na lang siguro itong ibang example ko. Marami pa. Si David, di ba? Kita natin si David kung paano niya in-influensyahan ang buong kasundaluhan ni Saul. Nung time na sila nanginginig doon, nagtatago dahil merong sumisigaw sa kanila na isang higante na kinatatakutan nila. Itong higante ito na si Goliath ay isang athlete. Siya ay isang, sa kabila ng kanyang pagiging higante ay napakalakas pa niya. At hindi lang yun, kompleto pa siya ng armor. Sinong gustong lumaban kay Goliath? Na marahil siguro mga 8 or 9 footer. Ganun kalaki si Goliath. At nanginginig maging si Saul.
At nung dumating si David, natagpuan niya yung mga sundalo ni Saul sa ganoong kalagayan, mga kapatid. Sabi niya, hahayaan lang ba natin na alipustahin nitong isang Filisteo na ito na hindi tuloy ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Tayo na nakakakilala sa Diyos, natatakot sa Kanya. Haharapin ko siya. At nayabangan yung kanyang mga kuya, di ba? At pinagalitan siya na maghahatid ka lang ng pagkain dito, ikaw pa itong gustong humarap. Anong prueba mo na kaya mo siyang harapin? Aba, sabi ni David, isang araw. Habang ako'y nagbabantay doon sa tupa ng ating ama, merong sumugod na isang leon. At sa palagay ni David, mas matindi pa yung leon kaysa dito. Di ba? Yes. Pero pinatay ko yung leon. At hindi lang yung isang araw, isang oso naman. At ang oso, kahit saan ka pumunta, pag nakaharap mo na yan, umakyat ka sa puno, akitin ka din yan. Amen. Punta ka sa ilog at sumisid, sisisirin ka rin yan. Kaya wala kang takas sa oso. Pinatay ko rin. Ito pa kaya? Kaya si Saul, di ba, binigyan niya ng baluti si David. At nung una sinubukan ni David, pero lalo siyang bumiga. Hindi ko gamay ito. Isuot mo lahat ito, itong PhD, LLD, DDD. Makakatulong sa iyo yan para kapag tagumpayan mo itong higanteng ito. Alala ko yung kwento ng isang bata doon sa isang theologian na napunta siya doon sa library ng theologian at ang daming libro. Sabi ng bata, sir, para saan ang gamit itong ang daming librong ito? Ang sabi ng theologian, alam mo kasi iyo, kailangan kong lahat yan para maunawaan ko ang Biblia. At yung bata ayaw nang pumunta sa church. Sabi niya, ang hirap pala unawain ng Biblia. Hallelujah. So you see, we don't need theology to understand God. Hallelujah. Ang kailangan natin, ang sabi nga nung narinig kong preacher, ay neology. Glory. You just need prayer. Read your Bible and pray, yung sabi ng prophet. If you want to be spiritual and be closer to God, just read your Bible and pray. Hallelujah. Amen. Hindi mo kailangan ng theology. Kaya itong si David, hindi ko gamay ito. Inalis niyang lahat. Yung baluti ni Saul. At kinuha niya yung kanyang isilin. Ito ang kailangan ko. Gamay ko na ito. Pumatay ito ng leon. Pumatay ito ng oso. Sabi nila, David, masyadong malaki ang kalaban mo. Tunay nga, yes, he is indeed so big. A target to miss. Di ba? He's so big, a target to miss. Kung malaki ang kalaban mo, kahit pumikit ka pa, tatamaan mo yan. Hallelujah. And right between the eye. Hallelujah. Glory. Tumama yung isang bato ni David. Why? Because he faced Goliath in the name of the God of Israel. Glory. Hallelujah. Kaya walang anumang pagsubok, mga kapatid, na makakahadlang sa atin if we face them in the name of the Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Because there is power in the name. The life that is behind the name of the Lord Jesus Christ. That's what we have. Amen? In facing all these trials that comes along our way. Hallelujah. Ay, hindi pwedeng humadlang. Kaya si David, dahil dun sa influensyang ipinakita niya, tumapang ang bayan ng Israel. Ang lahat ng sundalo. Why? He influenced them. He showed them the right kind of attitude in facing Hallelujah. the enemy. Amen. Hallelujah. Amen. Pero nakita rin naman natin, on the other hand, nung nakagawa siya ng kasalanan, nung siya ay hari na, di ba? Nakita niyo naman ang negative influence na nagawa niya. So both positive and negative, we can do it. We can Amen. project.
There's a power. Nakakapag-impluensya tayo, kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Nakita natin ang nangyari kay David, di ba? Hallelujah. Pinapatay niya si Uriah, na asawa ni Bathsheba. Nag-commit siya ng adultery. At anong nangyari mga kapatid? Dumaan ng panahon, hindi nawala yung negative influence na yun. Nangyari sa kanyang mga anak. Di ba? Yes, Lord. Anong nangyari? Yung kanyang anak na si Amnon, hallelujah, ay ni-rape yung kanyang half-sister na si Tamar. At ang ginawa naman ng kanyang isang anak na si Absalom, pinatay si Amnon. So you see, adultery and murder, sinundan si David. Yes. Nung influensyang yun, nangyari sa kanyang mga anak. Dahil ang sabi rito ni Prophet Nathan sa kanya, 2 Samuel 12:14, by this deed, sabi niya, you have given an occasion to the enemies of the Lord to blaspheme. Nung nagkasala si David, kinausap ng Diyos si David sa pamamagitan ni Nathan na itong kasalanan ginawa mo, nagbigay ka ng daan sa mga kaaway ng Diyos para lalo pa nilang pusungin ang Diyos. Susundan ka ng kasalanan ito. And true enough, sinundan nga siya ng kasalanan at nangyari sa kanyang mga anak yung kanyang mga ginawa. Kaya mga kapatid, kung mahal natin ang ating mga anak, mag-ingat tayo sa mga ginagawa natin. Yes. Dahil sila'y maapektuhan. That's right. Hallelujah. Be it good or bad influence, sila'y maapektuhan. Mga That's kapatid. right. Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoon dito sa Matthew 16 verse 6. Lapit na po tayong tapos. Then Jesus said unto them, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. Yung salitang, yung leaven dito, yung labadura mga kapatid, nangungusap ito ng impluensya. Dahil yung mga nagbe-bake dito, naintindihan nyo yung sinasabi ko. Diba? Maliit na bahagi lang ilalagay mo sa arena ay it will leaven, di ba? Dahul lang, sabi ng Scripture. Nagiging masa ito na aalsa, di ba? Dahil dun sa maliit na inilagay mong libadura. At ano ba yung libadura mga kapatid? Hallelujah. Dahil ang ginawarningan ng Panginoon dito ay yung mga tao tungkol sa mga libadura ng mga Fariseyo. Dahil ang mga Fariseyo, bagamat sila'y naniniwala sa Diyos at sumusunod sa batas ni Moses, nung dumating yung pangako na katubusan sa kanila, ay hindi nila tinanggap dahil hinawakan na nila yung kautusan ni Moses. At yun yung pinag-iingat ng Panginoon ng libadura. At ang libadura pala, ito'y tirang masa sa nakaraan, di ba? Halimbawa, may masa ngayon, magtitira ka ng portion at pagdating ng mga ilang araw, magiging libadura yun. So yun ay masa ng kahapon. Pwede natin ihalin tulad na yun ay tamang salita sa nakaraan. Tama naman yung kanilang sinusundan, di ba? Tama yung kanilang batas. Kaya lang, eto na ang bread of life of the day. Amen. Amen. At doon nagkamali ang mga Pariseo at Sadduceo, mga religious leaders ng panahon ng ating Panginoon. Hallelujah. They failed to realize that the Word has now become flesh in their midst. At nandun pa rin sila sa tirang masa, sa libadura nila. Kaya na-miss nila ang ating Panginoon. Now, I would like to read a quote dito sa love. Sabi rito ng prophet, now do you realize being a son or daughter of God that you are a minor creator? Yes, amen. Do you know you create the atmosphere that you live in? Hindi ko makalimutan yung unang message ni Brother Edwin nung dumating siya dito sa Italy. Sabi niya, you can create an atmosphere. Pwede nating likhain ang ating mundo, di ba? Pwede tayong lumikha ng mundo. Why? Because, sabi rito,
You can create the atmosphere that you live in. Do you realize that the atmosphere that you dwell in, you influence somebody else? Hallelujah. So why children smoke and drink? Hindi naman kaagad-agad na sila nanigarilyo at uminom. Merong nag-influensya sa kanila. Hallelujah. Naalala ko nung bata pa ako, ang aking nanay, excuse me po sa mga kapatid ko, chain smoker kasi yung nanay ko. At halos hindi na namamatay yung sigarilyo. Pagka mauubos na yan, isisindi na naman siya. At itatapon niya na yung ubos. Halos hindi mamatay. Titigil yan pagkakain, gano'n. Kung magsasalita. Pero laging may sigarilyo yan. Kaya naman ako, natural, tingin ko, normal lang yun. At ako pang pinagsisindi niya ng sigarilyo at ginagaya ko kung ano yung paraan ng pagsisigarilyo niya. Kaya grade 6 pa lang ako, naninigarilyo na ako. At ang nanay ko, hindi ako pinapagalitan. Why? Ginagawa rin niya. At yung tatay ko, lasenggo. At yung dalawang kuya ko, excuse me, si Brother Mario, at yung si Mauro, sila'y mga kuya ko, being the youngest in the family, nakikita ko rin sila na ginagawa mga bagay na ito. At lahat kami naninigarilyo at umiinom. At high school ako, umiinom na ako ng alak. At nung college ako, alcoholic na ako. So you see why? Because of the influence of my parents and my older brothers na nakikita ko. At lahat kami gumagawa nun. At nung college ako, so happened na naging professor ko si Pastor Mauro Yasay. At sa lahat ng mga professor doon, siya lang ang kakaiba. Siya lang ang walang bisyo. At yung mga professor na karamihan sa kanila ay umiinom, mga lasenggo, at naging barkada ko sila. At alam niyo mga kapatid, ay kung gusto naming matawa noon, pag-usapan namin si Pastor Mauro Yasay. At pinagtatawanan namin dahil sa kanyang pananampalataya. Little did I know na in the future, magkakasama ko siya. At may isang classmate ako na na-influensyahan ni Brother Mauro. At na-convert sa message na ito, si Pastor Nato Subido. At classmate ko naman siya. At siya yung pinakamakulit na nag-invite sa akin. At lahat ng paraan sinasabi ko sa kanya para makaiwas. Dahil para sa akin ay it's just a waste of time going in those Bible studies na pinag-iimbatahan niya sa akin. But one time, hindi ako nakaiwas. At doon na pala ako tinawag ng ating Panginoon. At si Pastor Mauro Yasay noon na pinagtatawanan ko dati ay naging kapatid ko. And I appreciate the ministry of Pastor Mauro na siyang parang pinagtiyagaan kami noon ng mga estudyante niya. At talagang nakita namin kung paano niya kami inalagaan spiritually. And I really appreciate him. Kung nanonood man si Pastor Mauro ngayon, thank you very much, Pastor Mauro. And then, nung ako'y na-convert mga kapatid, ang unang kumwestiyon sa akin, sa pamilya ko, ay si Brother Mario. Sabi niya, kilala ko to eh. Alam ko ito eh. Alam ko ang likaw ng bitukan nito eh. Tapos ngayon, praise the Lord na siya. Hindi siya naniniwala. At habang umiinom sila, sabi niya, pakita mo nga sa akin sa Biblia na bawal uminom. At papakitaan kita na si Jesus gumawa ng alak. At very elusive si Brother Mario noon pagka wini-witnessan ko siya. Pero siya kasi ang ka-close ko sa pamilya.
At hinayaan ko lang siya. Nagluto ako ng pulutan. Masarap na pulutan. Binigay ko sa kanila. Sabi niya, o di ba sabi mo masama uminom? Bakit binibigyan mo pa kami ng pulutan? And then one time, lasing na lasing siya, mga kapatid. Ang Panginoon kumausap sa kanya. Glory. Amen. Alam niya mga kapatid na there's something in me na gusto niyang makita. Kilala ko yung kapatid ko. Alam ko, hindi niya kayang iwasan ang alak at sigarilyo. Because at the age of bata pa lang ako, naninigarilyo na ako at umiinom na ako at alcoholic na ako nung college ako, mga kapatid. At si Brother Mario, nakikita niya, umiiling siya pag nakikita niya sa umaga, nadadatnan niya ako sa bahay. Almusal dapat ang aking kakainin. Pero nakikita niya isang bote ng gin ang nilalaklak ko. Almusal ko yun bago ako pumasok sa school. At umiiling si Brother Mario, alam niya, sirang-sira na ako. Pero nung makita niyang may nagbago sa aking mga kapatid, hallelujah, nagtanong na siya. Sabi niya, totoong may Diyos. Oh, glory. And Amen. that influenced him. Amen. Amen. And I'm happy to see him now. Hallelujah. Amen. Na siya, binigay niya ang buong buhay niya, 10 ng aking pamilya. Yung tatay ko, mga kapatid, hallelujah, na alcoholic, yung nanay ko na chain smoker, lahat sila isinuko nila ang kanilang buhay sa ating Glory. Panginoon. Hallelujah. Kasunod si Sister Beth na isang close Catholic. At pinaglalaban niya yung kanyang pananampalataya noon. Pero nakita niya yung buhay. Nakita niya yung influensya, mga kapatid. We don't need to speak out. Amen? Just show them the life. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon, you are the salt and the light of the world. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Your pulpit is your life. Amen. Yan ang nangangaral sa mga tao, mga kapatid. Yan ang nakikita nila. Hallelujah. At mapapatunayan nila mismo sa kanilang sarili na mayroong Diyos. Why? Because of the life that was changed. Alam nila wala na akong pag-asa, mga kapatid. Addicted na rin ako sa mga iba't ibang drugs noon. But thanks God. Hallelujah. Sa kanyang biyaya. Pasensya na kayo. Lumagpas na naman ako. His word. Amen. Amen. We're closing. Amen. Nabasa ko na yata ito. Sa influence, you know there's so many of us and most all of us influence somebody by the things that we do and the way we live. Hallelujah. And the things we say. We influence somebody. Somebody is watching your life. And then when we profess to be Christians, what type of life should we live if somebody is watching us? What a question by the prophet. Anong klaseng buhay ba ang nakikita nila sa atin pag sinasabi natin tayo yung mga Kristiyano? And your life that you live will reflect an influence on somebody. Hallelujah. Their eternal destination, sabi niya, will rest upon the way that you live and the things that you do, for they watch you. Amen. Oh, hallelujah. Pwede pala yun, mga kapatid, na yung kanilang eternal destination ay nakabase sa kung ano yung nakikita nila sa iyo. Pwede palang magdala sa impyerno at sa langit yung influensya mo. Yes. Kaya dito makikita natin, lalo tayo dapat mag-ingat, mga kapatid. Well, ang sabi nga nila, what you are here on earth, sabi ng prophet, is what you are somewhere else. We have a representation up there, our theophany. That theophany is the one that influenced us. Amen. Doon tayo kumukuha ng influensya, mga kapatid, sa ating theophany. Kaya sabi nga ng Hebrews 10:24, let us consider one another to provoke, hallelujah, or to incite, or to stimulate, sabi ni Brother Edwin, o ni Brother John Mark, I should say, to provoke unto love and to good works. Consider one another to provoke unto love and good works. Hallelujah.
So, in short, hallelujah, pwede pala tayong mag-influensya. Amen? Kaya nating influensyahan ang mga kapwa natin, mga kapatiran natin. Sabi ni Paul, dito sa Philippians 4:9, and then we'll close. Those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do. And the God of peace shall be with you. Sabi ni Paul, kung ano yung nakita nyo sa akin, narinig nyo sa akin, hallelujah, at mga natutunan nyo sa akin, gawin ninyo. Be you followers of me as I follow Christ. Sabi ni Paul. Amen. Kaya hindi masama na sumunod sa tao as long as that man follows Christ. But if that man live Christ, amen, then live that man, but follow Christ. Hallelujah. Amen. So, ganun din ang nakita natin sa buhay ng ating propeta, Brother Branham, diba? Na, siya, sa ayaw natin at sa hindi, kumukuha tayo ng influensya sa kanya. Bagamat wala na siya, mga kapatid, nananatili pa rin yung influensya niya. Kaya, hindi ako nahihiya to be identified with Brother Branham. Kung paano hindi ako nahihiya to be identified with St. Paul. Amen. Bakit? Kasi pareho silang ginamit ng Panginoon. Mensahero sa unang kapanahonan si Paul, mensahero sa huling kapanahonan si Brother Branham, and we don't be ashamed. We should not be ashamed to be identified with this man of God. Dahil alam natin kung sinusundan nila, di ba? Alam natin kung ano yung influensya nila. Ang influensya nila si Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. So, we should be light and the salt of the earth. God bless you, mga kapatid. Hallelujah. Hanggang dito na lang. At pasensya na kayo last time na ako'y sumobra. Hindi ko na malayan yung ating oras. At ayaw kong laging lumalagpas sa oras. Kaya may God bless you. Amen. At sa ating buhay, sabi ko nga kanina, hindi natin kailangan, you don't need to utter a word to influence other people. Amen. Ang laging bukang bibig ni Brother Henry, live whom you believe. Live what you believe. And it's automatic. Amen. As long as Christ in you, the hope of glory, siya ang kumikilos sa buhay natin. At kusang lalabas yan sa ating mga kapatid. At nakaka-influence. So, God bless you. Bago tayo mag-close, tayo manalangin at pasalamatan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for the salita mo, Panginoon, na patuloy na nagbibigay ng paalala sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Sa bawat araw ay binibigyan mo kami ng panahon. Sa bawat service, Lord, ay nangungusap ka. Sa bawat mga ngaral na iyong ginagamit, Panginoon, ay nakikita namin ikaw ang nagsasalita, Lord. At tunay nga, Panginoon, ang impluensya namin, ito'y nananatili. Kami man ay pumanaw dito sa ibabaw ng mundong ito, ay mananatili ang impluensya namin at ito'y maaalala at makakaapekto sa buhay ng bawat isa. So help us, Lord, to project a life that is pleasing to you and can influence other people, Lord. Na magawa nilang, Lord, ito'y sundan upang makapagbigay ito ng kaluguran sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming araw-araw na buhay. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay magpatianod sa iyong sakdal na kalooban, tanging sa naaayon lamang sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Dalangin din namin ang aming kapatid, Brother J.R., Lord, sa mga sandaling ito, na, Lord, sa pagkawala ng kanyang ama, ay alam namin kung gaano kasakit, Panginoon. Maybe it takes time, Lord, para mawala ito sa kanyang damdamin, Panginoon, but we pray for comfort. Hallelujah. Ikaw nawa, Panginoon, ang magbigay ng comfort sa pamilya, Panginoon. Ang kanyang nanay ay malayo din, nasa Amerika, Panginoon.
We don't know kung paano sa ganitong klase ng panahon, sitwasyon, na it seems very complicated for them, Lord, but please make a way, Lord, for them. Ganun din si Brother JR, if he plans to go home, Lord, is to pay respect to his father, Lord, ay so be it, Father. Ito nawa ang gumawa ng daan, Panginoon. So we thank you, Lord. We give you all the praises and honor and glory. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Tapos na po ang ating gawain. At hindi ko alam kung may gustong sabihin din si Brother Greg. Bago tayo magsara. Awit muna tayo. Awitin natin, God will make a way. God make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength